Pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Itong si Father, ayan, na-shock si Father kasi nalaman niya na wala na talagang chance itong ipinaglalaban nila, itong plunder na kinaso nila kay VP Sara. Dito sa vlog na ito ay inexplain po ni Malutikia, no? At itong mga political analyst na mga magagaling. Example, itong si Anthony Ludalvi Vista. Okay? Na ang ending po nito, itong mga reklamo nitong pari na ito at sila Cielo Magno, itong mga dilawan na ito, ang ending nito, ibabasura pa rin ito ng korte. I-explain natin ito sa ating vlog ngayon. Bakit ha? Kasi po, wala pong katuturan ang kanilang mga pinagsasabi. Halatang halata na propaganda ang lahat. Okay? I-explain ko sa inyo bakit ibabasura na ito ng korte kaagad. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, Let me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Kaya naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. So ngayon, bakit akala siguro ng mga dilawan na ito, akala siguro na itong pari na ito na maaangkin na nila ang 2028. Kasi po, napaghalataan na sila, no? Halos lahat ng taong bayan alam na ang mga galaw nitong mga dilawan na ito. They are very frustrated na hindi man lang sila makapasok sa Pilipinas itong presidency. Alam mo, ang mga dilawan po, sila po ay nalungkot noong si Bongbong Marcos ay naging presidente. Imagine, 6 years silang malungkot dyan. Ngayon naman, usap-usapan na ito yung papalit kay Bongbong Marcos. Sa 2028, kung hindi man mapatalsik si Bongbong Marcos sa kanyang kinauupuan ngayon, kung hindi man ma-impeach yung bangag na yan, alam naman nila na ito na yung uupo sa 2026, sa 2028. So another 6 years na naman silang malungkot. Kaya ngayon, desperado na sila. At itong si Malutikia at itong si Anthony Ludalvi Vista ang magpapatunay sa atin na lahat ng mga reklamo nila, yung plunder, malversation, hindi uubra sa korte yan at ibabasura. That's a good news. Okay? Ito yung explanation. Unahin muna natin itong sinabi ni Malutikia. Okay? Unahin muna natin ito ha. Pinost po ni Malutikia sa kanyang blue check na page. Okay? So meaning legit po ito ni page ni Malutikia. Sinabihan niya itong, pinayuhan niya itong pari na ito, itong sobrang sablay na pari. Okay? Sabi niya, Father, walang tinatago si Vice President. Meaning VP Sara. Hintay ka lang ng tamang forum. Okay? Ngayon, doon, sa isa na nagsabi, mag-file rin daw kay BBM. Kasi gusto ng mga, syempre, si Cielo Magno, sabi niya, hoy mga DDS, mag-file rin kayo ng impeachment complaint kay BBM. Ito si Cielo Magno kasi, file lang ng file kayo na hindi kayo handa. Ang mga DDS, bago kami mag-file ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, sinisiguro namin na nakagather na yung ebidensya. Hindi kagaya sa inyo na nag-file kayo ng impeachment complaint ni VP Sara pero hindi kayo handa kasi wala kayong makalkal na kasalanan o ebidensya laban kay VP Sara. Yan ang kaibahan ng mga bobong dilawan at dito sa mga matatalinong DDS. Masakit mang isipin, wala akong pake. Wala akong pake sa inyo. So nasasaktan kayo dito sa vlog ko, umalis kayo. Okay? Sabi dito, unlike you, meaning si Cielo Magno siguro pinatutungkulan dito, o si Father, unlike you, we know jurisdiction. We know what while in office means and what evidence gathering is, but thanks to the Supreme Court clearly what is unconstitutional.
has been pointed out several times already. Let us wait for the ruling on the GAA 2025. Kasi kapag nandyan na yung ruling na yan, saka rereklamo dito kay BBM. And the habeas corpus petition, yung patungkol po siguro kay former President Duterte. Ang mga DDS po, if mapapansin ninyo, halos yung mga malalaking mga influential na mga kakampi, no, ni Duterte ay mga abogado lahat yan, marunong ang galaw. Hindi kagaya nitong mga dilawan na ito na nagpapanggap na professor, expert, political expert, pero sablay naman. Isa pa yung pare na yan. Tinatanong yung pare kung anong nalalaman niya patungkol sa confidential funds. Tinanong siya, confidential nga. Wala. Ha? Utal-utal at saka hindi nga maka-explain. Di ba? Ganyan sila. Ang mga kaalyado ng mga Duterte, mga lawyers, abogado, may alam. Okay? Then, and only then can we move. Unlike you, propaganda lang yan. Di ba? Yan ang kaibahan ng mga DDS at mga dilawan. Ang mga dilawan na nagsampa ng kaso ni VP Sara, kayong lahat mga propaganda. Ang DDS na nagpaplano pa na mag-file ng impeachment complaint laban kay BBM, pinag-isipan. We gather evidence and facts because totoo po ang aming ipinaglalaban, hindi kagaya sa inyo na propaganda lamang. Okay? Your tonitoniladang papel, yung ipinakita nilang papel, does not speak well. Halata naman pakitang tao. Ganyan naman talaga ang ugali ng mga dilawan, pakitang tao. Plastic. Ang optics lang, pareho pa doon sa isang nag-uso niyan. Mahiya naman kayo. Si BBM, di ba? Pakitang tao. Mahiya naman kayo. Bakit hindi mo sabihin yan sa sarili mo? Mahiya ka sa sarili mo. Yan ang totoo, Mr. President. Di ba? Dito naman tayo kay Anthony Ludalvi Vista. Ito yung sinabi niya. Maganda itong sinabi niya. Why the plunder complaint against the Vice President cannot prosper? Kasi naniniwala po si Anthony Ludalvi Vista na hindi po talaga uubra itong ginawa ni Padre Damaso ng yung pare na nakakahiyang jadik The plunder complaint filed against Vice President Sara Duterte has been presented as a major legal development. Okay, kasi alam nyo na ba, nakaabang na yung media, so pasikat sila, di ba? Yan, nakakompile yung mga papel-papel, tuniladang papel na ito raw yung mga reklamo nila kay VP Sara. The amount cited is large. Nakikita naman natin The accusation is serious and the filing was clearly designed to command attention. Meaning to say, papansin. Di ba, Anthony Ludalve? Papansin sila. But criminal law does not operate on attention or indignation. Hindi po ganyan ang galaw ng korte. Pasensya ka na, padre. Hindi po madadala ang korte sa mga pasikat ninyong propaganda na ang daming papel na reklamo. Hindi po madadala ang korte niyan. It operates on evidence, legal standards, and constitutional boundaries. Kaming mga DDS, kung kami ay mag-file ng impeachment laban kay BBM, sinisigurado namin na meron kaming ikapakita na tunay na ebidensya. Mga legal na mga standards. Hindi yung sulpot lang kayo ng sulpot ng walang pinag-isipan. At nagdadala kami ng constitutional boundaries. Kayo nito, wala kayong mga ganito Okay? Patuloy. When the complaint is examined carefully, step by step, it becomes clear that it cannot stand as a criminal case. Wala naman, walang basihan. It is built on a narrow factual basis. Depends on evidence that is either unavailable or legally protected from disclosure. So bago kayo pumunta doon at magreklamo, siguraduhin ninyong handa kayo.
at meron na kayong ikapakitang legit na mga ebidensya. Okay? And itong ginawa nila, and it fails to meet the requirements of a probable cause. Yung ginawa nila doon, na nagpapamedya sila, wala man lang, hindi nga sila makapag-provide ng mga probable cause, especially under the strict rules of governing plunder. Sa bagay, sino bang attorney doon? Si Shelo Magno, professor. Yung isa pari pa. Walang mga alam. Itong mga taong to, walang mga alam. Real talk tayo ha, real talk tayo dito. Even assuming the best intentions, the case is legally untenable. Okay? Kahit pa magpa-bright pa kayo dyan, magpakita pa kayo sa media na ganito, ganyan, bla bla bla, wala pa rin. Hindi yan papasa sa legalities ng korte. Okay? The filing and its legal posture ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ha, tinuturuan na nga kayo dito ni Anthony Ludalvi Vista The filing and its legal posture. A complaint for plunder and related offense, ito raw complaint sa plunder at mga related offenses, ay pinafile ito before the office of the Ombudsman against Vice President Sara Duterte and several other officials. Kasi ang ginawa nila, pumunta sila kaagad sa Ombudsman kasi alam nila na bangag rin yung Ombudsman. Akala siguro nila uubra ito at kakampihan. Okay? So, against Vice President Sara Duterte and several other officials. The complaint invokes Republic Act number 7080 o 7080, the Plunder Law, and alleges the approximately 612.5 million in public funds were unlawfully handled during her tenure. Yan ang reklamo nila. Okay? So, yan ang kalandraka nila na kinurakot raw ito ni BP Sara, itong 612 na confidential funds and itong Department of Education. Unlawful raw ang ginawa ni BP Sara at kanyang ibang mga kasamahan. At present, there is no criminal case pending in court. No information has been filed before the Sandigan Bayan. The matter remains at the preliminary stage before the Ombudsman. So bago hahantong sa Ombudsman, meron pa tayong tinatawag na pinakaunang screening dito sa preliminary stage, kung ito ba ay lulusot o hindi. Whose task is to determine whether probable cause exists to justify further proceedings. Kung meron silang dalang concrete evidence, klaro na ebidensya, uubra ito. Isa preliminary investigation pa lang, bagsak na kayo, Pader. Wala ka na. Bagsak ka na, Magno. Kung kayo iiyak dito, wala na kaming magagawa dito. Mga bobo kasi kayo Okay? This stage is meant to filter out weak cases. Kasi, magsasayang lang naman ang Ombudsman, magsasayang lang naman magkaso, tapos at the end of the day, wala naman kayong strong evidence. So dito pa lamang sa preliminary investigation, i-filter out na nila yung propaganda ninyo. Nakakatawa nga kasi gumagasta pa kayo ng limpak-limpak na papel, tapos mababasura pala ito. Kawawa naman kayo, no? It is not intended to legitimize accusation simply because they have been filed. Okay? The sole factual basis confidential funds, ito, patuloy. Based on consistent news reports, the complaint rests entirely on the alleged misuse of confidential funds and intelligence funds released to the office of the Vice President and in some accounts to the Department of Education. There are no allegations of kickbacks from the private contractors. Walang makapagsabi.
Walang private contractors na kagaya nitong flood control na makapagsabi na merong perang kinurakot. So sa preliminary investigation pa lang, sablay na ito. Kawawa naman sila, no?